mapayapang gabi sa lahat ng precious child of God. Kumusta po kayo? Andyan po ba ang lahat sa mga naka-off cam? Sana yung kayang mag-on cam. Mag-on cam po tayo, no? Heart reaction nga po kung nandyan ang mga naka-off cam. Kailangan lahat yan, ha? Lahat, meron pang madami-dami pang hindi nag-on. At sa mga, ano po, mga hindi naka-rename. So mahalaga po dito sa pag-aaral natin na kailangan lagi po tayo mag-rename. Ito pong si Shomi. Ayan. Rename po tayo, no? Para sa attendance natin. Para alam po namin kung ano pong name nyo. So meron po pong hindi, dalawa. Ayan si Ate Bibo. Ate marunong ako mag-rename. Ito yung participant, may tagdukot-dukot dyan. Pag-rename po, type din po ang inyong pangalan. So mga first time po na hindi pa, meron po mga hindi pa nakalagay. So mapagpalang gabi mo sa ating lahat. Kumusta po tayo? So tayo po ngayon muli nasa lesson 9 na. At ano po lang pamagat ng ating lesson 9? Meron po bang nakakaalala? Kaya, yung may kakayan magpunta po kayo. Kasi mayroon po kayo mag-set ka dito na mga naka-block. Nagpabalaki mo pa. Ayan. So ano pong lesson title natin? Lesson 9, paggalang sa nakakatanda. So yung exploration naman po natin ay tungkol sa paggalang sa magulang. So bakit po kaya natin kinaigalang ang ating mga magulang? Okay, magtatanong po muna ako. Kailangan nyo magsagot. Kahit po kayo naka-off cam. So number 1 sa aking screen ngayon ay si Chamilia Rose. Bakit po natin kinaigalang ang ating mga magulang? So lahat ng sagot nyo ay tama. Hindi pa mga kayo nasagot. Tama na sa sagot. O bakit po kailangan natin igalang ang ating mga magulang? Si Sir Jamia. Kailangan po ito dahil Kuya, Ito, si Sir Jamia. Sa mga iba dyan, mag-isip na po kayo kung ano yung sagot nyo. Basta lahat po ng sagot nyo ay tama. Okay, go, Jamia. Unmute mo na lang. ano pa? Rinig pa. Okay po. Bakit po kailangan ang ating mga magulang? Kailangan po ito dahil sila po yung aalaga sa atin. Tapos, yun pa yung show ng love natin. And isa po ito sa commandments ni God para sa atin. Amen. Maraming salamat po sa iyong kasagutan, Sir Jamia. At dahil dyan, bigyan po natin siya ng heart reaction. Ayan. Next po ay si John Lionel. Okay, yung mga nasa screen ko magkakatabi. Sige, kahit maiksi lang po. Bakit kailangan? Bakit mahalaga? Mahalaga po ang paggalang po sa ating mga magulang kasi po sila po yung nagpalaki po sa atin at napakaya po tayong palakihin at dapat po tayong bigyan nila ng bigyan natin sila ng assurance na alagaan po natin sila at dapat din natin ang pagmamahal. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother John Lionel. Again po, bigyan natin si Brother John ng heart. Okay, next, si Giovanni. Hello, Brother Giovanni. Pwede lang naman pang tanong natin, no? So kaya po natin sagutin dati. At ngayon lang po kayo matanong. Bakit po natin kailangan igalang ang ating mga magulang? Nasaan na si Giovanni? Hello, Giovanni, nandiyan ka pa po ba? Okay, bakit po kailangan igalang? Kaya unmute po kayo. Sagot po tayo. Sagot po tayo sa sagot ngayon kasi mahalaga po ang inyong mga sagot at mahalaga din ang ating tanong. Bakit po natin kailangan igalang ang ating mga magulang? Giovanni. Brother Giovanni. Dapat po nating igalang ating mga magulang kasi
kasi para tumas yung yung Go, Brother Giovanni. Kaya mo yan. Sige lang. Ang iba, pwede naman i-type kung ayaw nyo mag-set up. Pero maganda pa rin yung marinig namin na yung mga set up. Sige, go, Brother Giovanni. dapat po nating galang ating mga magulang para tumas yung ating buhay. Amen. Kailangan tayo pagpalain yung mga buhay natin. Okay, salamat po. Bigyan natin siya ng heart. Okay, next, I see. Ang pangalan ko po talaga, show me. Show me. Show me. Okay, bakit pa natin kailangan natin magulang? Dapat po natin igalang ang ating magulang kasi po, dapat po natin igalang ang ating mga magulang dahil po sila po yung nagpapakahirap po, nag-aalaga po sa atin dahil po, dahil po yung pagmamahal po na nakukuha natin sa kanila is nanggagaling po sa Panginoon din po. Yan, maraming salamat po, Sir Shomi. Bigyan natin siya ng heart. Okay, next po ay si Earl Dave. Hello, Earl Dave. Bakit po kaya natin kailangan ang ating magulang? No po, no. So, bakit nga po natin kailangan igalang ang mga magulang? Para sa akin po is that dahil sila ang nagpalaki sa atin, parang tayo ay may utang na loob sa kanila at wala tayong kayang ibigay sa kanila ngayon, kundi paggalang at pagrespeto muna po. Yun lang. Amen. Maraming salamat po, Brother Earl Dave. At bigyan natin siya ng heart. Next po sa akin ay si Micaela. Kim Micaela. Hello, Kim Micaela. Okay lang po if mag-English ako po. Okay po, sige, maintindihan po namin yan. So po. To give like, kung magpagalang po sila po, it's because it's our way of showing our parents our love and anxiety for what they have done to us. It is our respect for them and our non like one for them kanang showing love for them for what they have won for us kanang sacrificed for us and what they have like once sa atin ba. And it is also a way of showing what like respect really means to them and what love you can give back to them. Thank you. Amen. Thank you very much po, Sir Kim. At bigyan natin siya ng heart. Next ay si John Lionel. Natukam na. Go, John Lionel. Okay, kahit flexi lang po, pwede lang. Basta malaman ko lang kung bakit natin kailangan igalang at mga magulang. Go, Brother John Lionel. Sana sa Excuse me, ma'am. Tapos na po ako, ma'am. Tapos ka na pala. Sorry na po. Okay, sino pa? Sino yung si Vivo? Vivo V2120. Okay, si Vince. Bakit natin kailangang respetuhin? Igalang ating mga magulang. Hello, Vince. Nandiyan ka po ba? Yes po. Okay, go, Vince. Kailangan natin igalang ang ating mga magulang dahil sila ang nagpanganak sa atin at sila din ang nagpapakain at nag-aalaga sa atin. Okay, maraming salamat po, Brother Vince. Bigyan din siya ng heart. Okay, Sister Portia, sabi rito, important po ang paggalang sa mga matatanda dahil sila ay mas
may life experience at alam nila ang tama, at ikalawa ay dahil mahal nila tayo at nakalagay din kasi po ito sa Ten Commandments ni Lord. Amen. Okay, next, sino po? Nathan James, nandiyan ka po ba? O, last na si Nathan. Next na yung iba mamaya. Hello, I see ano na lang. Hello, Joshelle. Bakit kailangan po natin igalang ating mga magulang? Kaya po kailangan po natin igaling mga magulang po natin kasi po sakripisyo po sila para po sa atin. Amen. Maraming salamat po sa Joshelle. At dahil nga, bigyan natin siya ng heart. Yun nga, ang magulang natin ay siya nagbigay sa atin ng mind, no? Dito po siya tayo sa mundo. Wow. At talagang malaki ang sakripisyo nila sa atin hanggang nandyan sila. No, hanggang ang magulang natin ay nandyan. So, tutulungan po tayo ng ating mga magulang. Nandyan lang sila para sa ating buhay. Nagagabayan niyo po tayo. No? So, yun po ating lesson, Exploration 1. So, yung mga hindi nakasagot ay mamaya po. Mamaya tayo sasagot. So, muli ang ating lesson po ngayon, Aralin 9, ay paggalang sa nakakatanda. So, ito yung ating lesson 1. Na kung saan, meron pong 3 layunin. Una, ayan, show our things and months for Israel. Matutong respeto sa mga magulang at isagawa ang tungkulin ng anak sa magulang. Pangalawa, matuto ng wastong paggalang sa mga guro upang galang at hangaan sila. Lumapit sa mga kalapit na matatanda at magpakita ng paggalang. So ito po yung tatalakayin natin pa ngayon, yung 2. No? Wastong paggalang sa mga guro, paggalang at paghanga, pagsasagawa ng paggalang sa mga nakatanda. So natapos po natin ang ating Exploration 1 na kung saan ito po yung tungkulin ng isang anak at ang paggalang sa magulang. So bakit kailangan ito pa rin ang kanilang tungkulin bilang anak. So bilang mga anak po tayo, meron din po tayong tungkulin para po sa kanila. No? So dahil binigyan ng buhay ng mga magulang ang mga bata, ang pagtupad sa tungkulin ng anak sa magulang ng isang tao ay pasasalamat sa mga magulang sa pagpapalaki at pagbabalik sa kanila. So ang tungkulin ng mga anak sa magulang ay ang pinakapangunahing tungkulin at pangkalahatang halaga. So napakahalaga po na tayo ay may tungkulin din, gawin din natin tungkulin sa ating mga magulang. So dito na po tayo ngayon sa Exploration 2, na kung saan ang ating pong tatalakayin ay tungkol sa paggalang at paghanga, kagandahang loob sa mga guro. Ayan, lahat po tayo dito ay mga mag-aaral po, di ba? Mga estudyante po ba tayo ngayon? Bakasyon na isang buwan. Next month ay pasok na naman. So, ilang taon na natin yung nakakapilang ang ating mga guro. Ibang klase din po ang guro, no? Pero dahil diyan, sabi po nito, kailangan din po natin sila igalang. So, sino ang mga guro? At paano maipapakita ng mga tao ang paggalang sa kanya? So, ito po yung tanong sa Exploration 1. Ang sagot po, ang mga guro ay nagbibigay ng karunungan at tunay na kaalaman, nagiging pundasyon ng paglago. Dapat maging tayo ay nagpapasalamat sa kanilang adhikain at sakripisyo at isaalang-alang ang kanilang karunungan at mga turo bilang mahalaga. So ito po yung dapat natin gawin bilang tayo mga mag-aaral. Dahil sila yung nagbibigay sa atin ng karunungan. Kung ano yung maging nais natin paglaki natin. Hindi po ba? So, meron itong pambungan na kwento. Ayan. So, ito po ay sa Korea. So, ito ay isang imahe ng seremonya ng pagpasok ng itinakdang prinsipe noong ika-15 hanggang ika-18 siglo ng Joseon Dynasty sa Korea.
Sa seremonya, kaya makikita niyo po dito, kung saan itinuro ng guro ang crown prince. Ang guro po ay siya yung nakaupo sa isang mesa. Yan, nakaupo sa may mesa. May makikita yung mesa dyan. Na nakabukas ang libro sa harap niya. Habang ang itinakdang prinsipe ay lumuhod sa kanyang harapan na nakabukas ang libro sa lupa. Kahit na sa kalaunan ay magiging hari ang itinakdang prinsipe, lumuhod pa rin siya sa harap ng guro para basahin ang libro. Bakit ginawa yun ng itinakdang prinsipe? Bilang itinakdang prinsipe, siya ay kumikilos bilang isang halimbawa sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng magpapakita ng paggalang sa karakter, ideolohiya at mga aksyon ng guro. Ayan. So kahit po siya ay prinsipe, magiging prinsipe, iginagalang niya po ang guro na nasa harapan niya. So, bilang ipapakita niya sa kanyang mga tauhan, sa kanyang mga subordinate ay niyan, mga kasama niya sa palasyo, na kailangan igalang po yung guro. So ginagalang po ang guro sa lugar na yun. Na kahit sino ka pa man, pinakamataas ka, pakita mo sa inyong mga kasamahan na kailangan igalang ang, so naging halimbawa po ang magiging prinsipe sa kahariang Korea. So ito po ay sa Korea. So sino ang mga guro at paano natin sila igagalang at hahangaan? Bakit ang paggalang at paghanga ang dapat nating maging pangunahing saloobin sa ating mga guro? So yun po ating tatalakayin ngayon at yung kwento ni Confucius at Yan He. So bakit paggalang at paghanga ay dapat nating pangunahing palagay sa ating mga guro? Ayon sa isang pag-aaral, nagpakita na ang pinaka-maimpluwensyang sali sa edukasyon ng isang mag-aaral ay hindi ang mga magulang o mga kaibigan, kundi ang kanilang relasyon sa mga guro. Mas naunawaan at natuto ang mga mag-aaral kapag nagtiwala sila sa kanilang mga guro at may positibong pananaw sa kanilang relasyon. Ngunit kapag negatibo sila sa relasyon, mas kaunti ang kanilang tututunan para sa tunay na pagkatuto. Kailangan natin magtiwala, igalang, at maniwala sa ating mga guro. Ang paggalang at paghanga ay hindi lamang para sa mga guro. Ngunit ang mga ito ay mahalagang katangian at ugali na dapat taglayin ng lahat ng mga mag-aaral. So nawa, lahat ng mga mag-aaral ay talagang ginagalang, nagtitiwala. So, ang mga guro po ay may iba't iba din attitude, di ba? Siyempre kayo bilang mga mag-aaral, mayroon ka na yung paboritong guro din. No? Pero ako bilang guro sa secular na paaralan, 3 dekada nang nagtuturo, ako talaga, wala akong ibang paborito, ganyan. Hindi ko talaga nagawa yun sa buhay. Kasi bilang isang guro, kailangan maging pantay ka sa iyong mga mag-aaral. So, iba't iba ding attitude ang mga guro ngayon, di ba? Lalo pa wala talagang alam sa salita, ganyan. So, iba yung nagiging attitude nila. So, nawa ang mga, wala pa kayong na-experience na maganoon sa mga guro nyo, at nawa ang lahat ay talagang naunawaan nyo ay inyong mga guro. Ano man po sila, naway patuloy pa rin po yung makinig at gawin yung mga pinapagawa ko nyo. Ako, sabihin ko sa inyo talaga ako mabait na isang guro. Ayan. So yun po, kailangan ay maging unawain natin. So ito yung kwento ni Confucius at Yan He. Yan, diba? So nagkaroon ng isang sitwasyon ng habang si Yan He
ay nasa palengke dahil sa utos ni Confucius, nagkaroon ng away sa pagitan ng isang may-ari ng tindahan at isang customer. Sinabi ng customer sa malakas na boses, 3 times 8 is 23. Customer na. Kung kaya, bakit ka humihingi ng 24 na barya? Magalang na sumagot si Yan Hui. Ang 3 times 8 ay 24. Kaya bakit mo sinabi na ito ay 23? Nagkamali ka ng kalkula. Sinabi ng customer na ibibigay niya ang kanyang leeg at si Yan Hui naman ang kanyang sombrero habang hinihintay nila ang desisyon ni Confucius kasi hindi sila magkaunawaan sa kanilang kalkula na yun. Tumawa si Confucius at sinabi yan kay Hui, ibigay mo ang iyong sombrero dahil natalo ka. Kumpiyansa na umalis ang customer dala ang sombrero. Hindi maintindihan ni Yan Hui ang desisyon ni Confucius at gumawa siya ng dahilan para bisitahin ang kanyang bayang sinilangan dahil inakala niyang matanda na si Confucius para turuan siya. So pumunta si Yan Hui kay Confucius. Nang maging maliwanag ang araw upang magkaroon tungkol sa kanyang pangatwiran, sabi ni Confucius, pag-isipan mo ito. Kung sinabi kong mali ang customer, kailangan niyang ibigay ang kanyang buhay. Ano ang mas mahalaga? Isang sombrero o isang buhay? Matapos marinig ang mga salitang ito, sa wakas, naunawaan ni Yan Hui at yumuko kay Confucius. Kahit na makatagpo tayo ng isang mahusay na guro, kung hindi natin naunawaan ang kanyang mga intensyon at humatol sa ating pananaw, hindi tayo makakatanggap ng karunungan. Tunay tayong natututo kapag hinahanap natin ang karunungan at pananaw ng ating mga guro na hindi natin naranasan sa ating sarili. May mga nakatagong guro at master sa buong buhay natin. Kaya, kailangan nating subukan at hanapin ang mga tagapagturo na ito habang tayo ay nabubuhay. Ngunit, ang pinakamahalaga ay isaalang-alang natin ang lahat sa ating paligid bilang isang taong dapat matuto at upang ipakita ang paggalang at paghanga sa kanila bilang ating mga nakapaganda. Kapag nagpakumbaba tayo para maghanap ng kaalaman at karunungan, mahanap natin ang guro na matagal nating hinahanap. Ano po? So, ang paggalugad 2 o exploration 2 ay tungkol sa pagpapakita ng paggalang at paghanga ng kagandahang loob sa mga guro nagpapasa ng karunungan at kaalaman na nagsisilbing pundasyon ng ating pag-unlad. Diba? So, kailangan hanapin natin yung guro na yun. So, sino ang pinaka hindi malilimutang guro mula sa iyong pagkabata? Itanong yung isip ko kaya tayo mga kabataan. Simula nung tayo nag-aral ng kinder, preschool, hanggang sa ngayon kung anong grade level na po kayo. Sino kaya ang pinaka hindi malilimutang guro? Siyempre, meron po kayo niyan, di ba? Dahil ako, kahit guro na ako, meron din talaga akong guro na hindi ko makakalimutan mula sa aking pagkabata. Okay. Bakit mo siya itinuturo na isang mahusay na guro? Anong uri ng ugali ang dapat natin ipakita sa ating mga guro upang higit na matuto mula sa kanila? So, I pray naman na lahat tayong mga nag-aral dito ay may mabuting pag-ugali na ipinapakita sa ating mga guro
Tama po ba ako? Lahat na tayo ay hindi pasaway. O heart-to-heart reaction nga yan ang mga hindi pasaway sa mga guro. Sige nga po. Ayan, nawa ang lahat ay hindi pasaway sa mga guro. At mababait nawa ang lahat. Okay, sige po ang ating katanungan na atin po paggulay-gulayan. Para sa ating pagsubok, kung magagawa po natin ito, gagawa tayo ng mga collage na nagpapakita ng paggalang sa mga guro. So, may teachers din po tayo na pinagdiriwang dito. Nawa sa araw po na yun ay napapahalagaan po natin ating mga guro. So, sagutin ng maikling batay sa iyong pag-unawa sa aralin. Sino ang mga guro? Paano may pakikita ng mga tao magalang sa mga guro? So, dito na po tayo sa exploration 3. Magpapakita ng kagandang loob sa mga matatanda. So, dito na po tayo sa mga matatanda. So, paano may pakikita ng mga taong paggalang sa matatanda? Ang paggalang ay nagsisimula sa pasasalamat. Ang paggalang ay dapat ipakita sa ating mga saloobin, kilos at salita. Ang paggalang ng mga magulang at guro ay nagpapanumbalik ng kaayusan at pagkakaisa sa pamilya at lipunan. Higit pa rito, ito ay nagiging pundasyon para sa kapayapaan. Hindi po ba kaya napakahalaga na inaaral po natin yung mga bagay nito? Dito yung pundasyon upang magkaroon ng kapayapaan, ang paggalang, pagpapahalaga sa mga guro, sa mga magulang, at sa mga nakakatanda. So bilang pasimula, meron po tayo dito kwento na panoorin po natin mabuti. At alawin po natin kung ano ibig sabihin nito. Okay, all right, I got it. We've got to do something about your father. I've had enough of his spilled food, noisy eating, mess. Come on, Dad, let's be over there, all right? Come on. There you go. I got you. Okay. Sit down. You okay? Dinner's ready. Hey, buddy. What are you working on? I'm making a little bowl for you and Mommy to eat your food out of when I grow up, just like Grandpa does now. Hey, Dad. Why don't you come join us at the table?
Paano po muna natin mabuti yung video? Kaya heart reaction nga sa mga naunawaan. Kung anong ibig sabihin ng video na ito. So, usapan po natin ang tungkol dun sa ating panahon. Ako ilang beses ko na ito napapanood pero napapanood pa rin talaga ako. Ayun, ano po ba natin yung video? Sino nakaunawa at sino gusto mag-share? Kung anong ibig sabihin nun? Ayan, si Denny. Sige nga, share mo nga, Denny, ang iyong naunawaan sa ating napanood. Ano po dun? Sa video po is yung naunawaan ko po dun is yung sabi po ng babae, parang kadiri daw po kumain yung lalaki, ilolo po dun. So, yung sinabi parang pinalipat po siya sa kabilang table po para dun po kumain. Tapos yung parang bata po na ano po siya dun. Tapos parang pong ano, tapos yung kinaumagahan po naman, tapos yung bata naman po, parang nagpe-prepare po siya ng parang ano po, bowl po din para. Tapos nung sinabi niya po doon na para daw po sa kanila pag lumaki na po. Pag naging matanda na po, yun po yung naunawaan ko po doon. Kaya po, kaya po yung parents po, kaya po yung parents po, pinabalik na po siya doon sa table. Table. Yan lang po. Ayan. Maraming salamat po. Sir Denny, nawa ang lahat ay ganun din po ang pag-unawa. Ganun din po ba ang pag-unawa nyo sa inyo po napanood? Heart reaction nga po sa ganun din ang pag-unawa sa ating pong video na napanood. Like silang po yun, pero napaka-meaningful. Ako ilang beses ko na po yung napanood, pero nakaka-touch pa rin. Naiiyak ko na nawa tayo, mga kabataan. Ako, sa akin, may edad na rin ako. Nawa hindi mangyari sa akin yung ganun. So, ngayon pa lang bilang mga kabataan, pakita na natin, no? Pakita natin sa ating mga tayo may mga lolo-lola pa. May mga lolo-lola pa tayo, no? Na nawa hindi po ito makita natin sa ating mga gulang. Bagkos, tayo naman mga Pilipino ay napakahalaga sa atin yung mga matatanda, di ba? Hindi tayo gaya na ibang bansa na ibang matanda na, dadali na sa mga orphanage, sa mga ano na. Tayo naman hanggat maaari, yung mga parents po natin na may mga edad, ay kasama pa natin sa ating mga bahay. So, mahalaga pa rin sa atin. Pinapahalaga rin po natin. So, kung ayaw mangyari sa iyo, huwag mong gawin yung bagay na yun. Kasi di ba napakabata niya, patapos na nakita niya kung anong ginagawa ng mga magulang doon sa matanda, magulang po nila yun. So, ang ginawa ng bata, ay gumawa rin siya ng ganun din yung gagawin po niya, di ba? So, ang bawat sa atin dito, bilang mga Pilipino, alam ko na hindi lang po tayo ganun. Sa ibang ganun talaga pag may edad na, hindi na kaya atagaan, hindi na tayo sa ibang lugar na doon nandun yung mga matatanda para magbayad sila, para paalagaan yung kanilang mga old age na mga parents. So, napakaganda po ang ating napanood. Yan, ito ba din sa ating mga puso't isipan at hindi mangyari sa atin. Okay, so sa pag-alugad 3, paano natin may mapakita ang kapagalang sa ating mga matatanda? Una, pagpapakita ng kagandang loob sa pamamagitan ng paggawa ng tungkulin bilang anak. Paano magpakita ng kagandang loob sa panahon ngayon? Yan ang panahon ngayon, iba na po, di ba? So may makikita po tayo dito mga larawan na kung saan sa iba't ibang bansa, ganito po nila igalang ang mga nakakatanda. Talagang sa una ay talaga yan, dumadapa talaga ng sahig bilang paggalang sa mga matatanda na. Ito dito sa ibang bansa naman ito, sa iba't ibang lugar po ito. Talagang bilang tao, kagalang po natin ang mga matatanda. So ang kagandahang loob ay ang ating mga kilos at salita na nagpapakita ng paggalang at pasasalamat sa ating mga nakatatanda. Kasama na ang ating mga magulang. Nagpapakita tayo ng kagandahang loob kapag nagpapakumbaba tayo sa harap ng ating mga magulang, guro at nakatatanda. Pinipigilan na kagandahang loob ang ating pagmamataas sa pagiging magalang at magalang.
Maaari tayong magkaroon ng tamang katawan at isip upang lumikha ng kaayusan at pagkakaisa sa ating lipunan. Tinutulungan din tayo nito na magkaroon ng tunay na relasyon sa iba. Tulad ng ating mga magulang at guro, at nakakatulong na magkaroon ng mas mabuting pagkatao. Maaari tayong maging mga tao ng kapayapaan, na lumikha ng kapayapaan sa lipunan sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng kaayusan at pagkakaisa. So patuloy po natin gawin ang mga bagay po ito. Magkaroon tayo ng pusong mapagkumbaba. Huwag tayo magmamakataas. Yan lang po natin ang mga nakatanda. Ano po? So yan, pinapakita niya kung paano nila ang mga matatanda. Talaga nagbabaw sila. So ito yung mga kultura ng pangbati sa Korea. Pagbati sa Korea. So paano magpakita ng kagandang loob sa panahon ngayon? Ngayon ay tatalakayin natin paano magpakita ng kagandang loob sa panahon ngayon. Ang kagandang loob o pagpapahayag ng pagpapakita ng pasalamat at paggalang sa mga magulang at nakatatanda ay nagbago sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, ang pangunahing diwa ay nananatiling pareho. Ito ang mga paraan upang ipakita ang kagandang loob sa ating buhay sa panahon ngayon. So sa pangangalaga, may papakita natin ang kagandang loob sa pamamagitan ng pangalaga sa katawan at isipan ng mga iginagalang natin sa loob ng bahay natin. Merong may sakit, kailangan ng tulong. So ano po dapat natin gawin? Tulungan natin, igalang natin. Next, pagsunod. Pagsunod, obedience with joy. May papakita natin ang kagandang loob sa pamamagitan ng pagsisikap na makinig at maunawaan ang mga karanasan at karunungan ng ating mga magulang at nakatatanda. So kailangan natin sumunod sa kanila kung ano yung pinag-utos natin. Sumunod po tayo ayon sa ating kalooban. Huwag tayong susunod ka nga, masama naman ang kalooban mo, hindi po yung maganda. Kailangan susunod tayo na ayon sa ating kalooban. Okay po. No? So, talakayan. Maaari tayo magpakita ng kagandang loob sa pamamagitan ng paghingi ng payo at babala mula sa mga nasa hustong gulang. Kung mga problema tayo bilang mga teenager, siyempre, sa panahon ngayon, iba na. So, kaya tayo lalapit. Kaya natin sasabihin ang ating mga problema. Kaibigan ba? Sa kapitbahay? Hindi po. Mismo sa ating mga magulang. No? Sa ating mga nakatanda na nasa bahay. Kasi sila yung makaunawa sa kanila. Makaunawa ko pala sa inyo. No? So, serbisyo. Para tayo magpakita ng kagandang loob sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, tulong, kaginawahan, at serbisyo muna sa mga matatanda o maghintay hanggang sa makapasok na sa isang silid. Banyo, kotse o eroplano. Ayan, minsan sa sasakyan, di po ba? Pag may sumakay na matanda, ngayon meron na yung gano'n. No? Anong pakilamanan kahit ikaw kabataan, tapos may sumakay na matanda, buntis, o ano pa man. Ano gagawin natin? Kung kaya pa naman natin tayo mga bata-bata pa, ano pong gagawin natin? Tutulungan natin, tayo mga bata pa, sila yung paupuin natin. Ako, kailangan natin sila ng serbisyo. Kailangan mag-usap-usap sa pagtatalakayan. So ito po yung paraan, pangangalaga, pagsunod, serbisyo at pagtalakay. Okay. Meron pa, pagbati. May karangalan, malinis na hitsura o anyo. So sa pagbati,
ay isang pangunahin at mahalagang bahagi ng kagandahang loob. At ito ay isang paraan ng paglilingkod sa matanda sa pamamagitan ng masayang pagbati sa kanila upang ipakita ang kanilang kahalagahan. Kaya sa loob ng pamilya nyo, sabi nga, pag may mga edad na, ano na sila, matangguhin na. Alam niyo ba yun? No? So, pag may edad na, pag inutusan ka, tinawag ka, ano pong gagawin natin? Lalapit agad tayo. Ano yung pinapagawa sa atin, gawin po din natin. Kasi ang mga may edad na ay mga ano na yan, sensitive na yung kanilang mga kabata. Ayan. Then babatiin natin sila. Kayo ba dito ay alis at pagdating ng bahay ay nagmamano pa rin sa mga nakakatanda? Ang paggalang na ginagawa? Ginagawa po natin yon. O taas ang kamay nga ng mga nagmamano sa mga nakakatanda. Pagbati, pag-uwi at pag-alis, di po ba? Yan, naghahag o kaya nagbe-bless, no? So tayo lang Pilipino ang gumagawa ng gano'n, kaya panatilihin po natin din para pag tumanda tayo, gagawin din sa atin ng ating mga anak, mga pamilya. So may karangalan. Ang paggamit ng honorifics o karangalan habang nagsasalita o sumusulat sa mga matatanda isang paraan ng pagpapakita ng paggalang sa pamamagitan ng pagpapababa sa ating sarili. Yung pagtawag, laging may po at opo. O kayo ba ay laging may po at opo pa rin ang pagsasalita? Sino po ba ang gumagamit ng po at opo? O Mr. and Miss? Ay, meron pa naman. Yung paggalang, Miss, Mr. Ano, yun yung paggalang, yung karangalan. Hindi yung hihoy-hoy mo lang. Tawagin natin sila sa pangalan. Madalas ng Mrs. Ganun po, no? Okay, malinis na hitsura o anyo. May papakita natin ang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibihis na maayos, pagsusuklay ng ating buhok, at pagpapakita ng magalang na saloobin at mabait na ekspresyon ng mukha kapag nakikipagkita sa matatanda. Yan, kahit matanda po sila, tayo makikipagkita, kailangan daw maayos yung ating hitsura. No? Ayan, nakita niyo. Tayo kakausap sa kanila. Okay, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng bawat kagandahang loob, mahahanap natin ang paraan na pinaka-komportable sa atin. Ang pagpapakita lamang ng kagandahang loob ay hindi dapat ang katapusan. Ngunit dapat din natin isipin ang pangunahing diwa at prinsipyo sa likod ng bawat aksyon. Ating gisingin na ating bilang mga kabataan, mapalad tayo na dito ay napag-aaralan po natin ito. Na magpapanatili ng pagkakaisa at kayo sa pamamagitan ng mga tuntunin at disiplina nagpapakita ng kagandahan. Ang pagsasagawa ng mabuting paggalang na nakabatay sa budi ay makatutulong sa paglikha ng kapayapaan kasama ng mga matatanda. So yung mga bagay na ito natin pinag-aralan ay isang pultong paraan upang magkaroon ng kapayapaan. Malikha natin ang kapayapaan sa ating sarili, sa loob ng pamilya, at maging sa komunidad. So yun po ang ating paraan upang mapakita ang kagandang loob sa panahon ko ngayon. Kaya bilang pagsusuri, so ito yung mga activity na nawa ay magawa natin. So paano daw natin na maipapakita ang kagandahang loob sa ating magulang at guro sa ating pang-araw-araw na buhay. So nawa ang bawat isa sa atin, after ng pag-aaral na to, ay maipapakita na po natin ang ating kagandahang loob, no? Sa ating magulang, guro, sa bawat araw. Paano makaka-apekto ang pagiging magalang sa mga tao sa ating paligid? So makaka-apekto po yun na maganda. So kung tayo ay malayo pa, nakangiti na tayo sa ating guro, malayo pa, nakangiti na tayo sa ating magulang, pag-isip sa umaga ay nakaligpit na nahigaan, nakatumutulong tayo. So malaking epekto po nito sa ating buhay.
So yun ang huling lesson natin. Kung walang listahan ng mga tao sa tingin mo ay dapat mong igala. At ang dahilan kung bakit sila ang nasa iyong listahan. So maganda po ito yung gawin natin. Propose ko po yun sa GC natin. So paggalang, tungkulin ng anak sa magulang, magandang loob, matatanda, ano ang mga paraan ng pagpapakita ng kagandang loob sa panahon ngayon? Batay sa aralin. So ito po yung tutuunin natin. So para sa ating summary, so ito po yung lesson 9. Pwede nyo itong i-screenshot at ma-review natin. So ang lesson 9, ang pamagat po ay paggalang sa nakakatanda. So meron tayong tatlong layunin. At yung exploration 1 and 2 and 3. So exploration 1, tungkulin ng isang anak, paggalang sa kanyang mga magulang. Exploration 2, paggalang at paghanga, paggalang sa mga guro. Yung exploration 3, pagpapakita ng kagandahang loob sa mga matatanda. So ito po yung mga katanungan na atin po nasagot na rin. So para sa ating conclusion, ayan, tungkulin ng anak sa magulang, kagandahang loob sa mga magulang, paggalang at paghanga, paggalang sa mga guro, pagpapakita ng paggalang sa mga nakatanda, at mundo ng kapayapaan. So yun po ang ating conclusion. Para sa ating memory verse, naalala ko pala. May memory verse po tayo nakaraan dito. So kopyahin po natin ito para sa ating memory verse. Lucas chapter 6 verse 14. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan siya ay maging katulad ng kanyang guro. Tapos hindi maging katulad ng guro. So, kailangan maturuan ng mabuting asa. So, butihan po natin ito at dito po nagtatapos ang ating lesson 9. Ano nga po lang pamagat ng ating lesson 9? Paggalang sa nakakatanda. Paggalang sa nakakatanda. Amen. Marami po tayong natutunan. Sana simula po sa araw na ito ay patuloy natin galang ang ating magulang, mga guro at nakakatanda. So tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat na aming pong great teacher, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katulad ito na aming pong napag-aralan, aming pong napakinggan, Panginoon. Patuloy pong dinadalangin sa iyo ang mga kabataan ito. Naway hubugin mo po sila na may puso mapagkumbaba. Puso, Panginoon, na patuloy na may paggalang, pagmamahal at respeto sa kanilang mga magulang, sa mga guro at nakakatanda. Patuloy mo nga po, Panginoon, pagpalain ng mga kabataan ito mo sa amin na maging daluyan ng kapayapaan sa pamamagitan po ng mga bagay na naikatanong po sa pag-aaral nito. Kaya pong patuloy na manguna sa mga amin, sa mga kabataan ito, na may nga po silang ambassador of peace sa anong po sila, Panginoon, dahil mo, God. Salamat sa pagkakataon na ito na nakasama namin sila sa patuloy na pag-aaral. Magiging mga wala po, Panginoon, dalayan po namin na masusunod ay makasama po namin sila sa pag-aaral po nito. Salamat po muli. Ito po ang dalayan ng pasalamat at katipayan. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Let's glorify God po. Amen. So, kopya mo natin ating memory verse. Dalawa na po ang ating memory verse. Ano yung una? Meron ba nakasaulo? Meron ba nakasaulo ng ating memory verse? Ayan, si Vince. Sa inyo, Vince.